Bilang mga BETs, mahalaga na malaman ninyo ang inyong mga kapangyarihan at mga tuntunin para maging maayos ang botohan sa inyong presinto. Alamin natin kung ano ang mga ito. Ang BET ay binubuo ng 3 katao, ang chairman, poll clerk at third member. Ang BET ay aakto sa pamamagitan ng chairman at magdedesisyon sa pamamagitan ng majority vote sa mga katanungan at issue na maaaring lumitaw habang ginagawa ang kanilang trabaho. Kung sakaling wala o absent ang isa man sa mga BET sa oras ng meeting nila, ang mga miyembro na naroon ay mag-a-appoint ng rehistradong botante sa polling place na iyon gamit ang temporary appointment form. Ang ia-appoint na botante ay dapat non-partisan o walang kinikilingang kandidato. Kailangan din niyang manumpa at pirmahan ang Oath of Temporary BET. Ang nasabing botante ay pansamantalang magsisilbing BET hanggang dumating ang absent na miyembro. Ang BET na present ay maaari ding iutos ang pag-aresto sa miyembro na absent na sa tingin nila ay sinadyang umabsent para makasagabal o pigilan ang pagsagawa ng trabaho ng BET. Ang mga Board of Election Tellers ay itinalaga ng COMELEC upang aktwal na mga siwa sa mga polling place kung saan sila nakatalaga. Kaakibat nito, sila ay may mga kapangyarihan at nakatakdang gawain. Ito ay ang mga sumusunod. Una, mga siwa ng botohan at bilangan ng boto sa polling place kung saan sila nakatalaga. Pangalawa, magsilbi bilang deputies ng COMELEC sa pangangasiwa ng eleksyon sa polling place. Pangatlo, panatilihin ang kaayusan sa loob ng polling place at sa paligid nito. Siguraduhin na walang makakaharang o makakasagabal sa pagpasok sa loob nito. Ipagbawal ang paggamit ng cellular phones at camera sa mga botante at ipatupad ang pagsunod sa mga kautusan. Kung may taong ayaw sumunod sa mga kautusan ng BET o kaya ay nanggugulo sa mga gawain ng BET, ang BET ay maaaring maglabas ng order in writing na nag-uutos sa peace officer na kunin at bantayan ang nasabing tao sa kanilang kustodiya hanggang matapos ang meeting ng BET. Ngunit tandaan, hindi dapat pigilan ang tao sa karapatan nitong bumoto. Kung walang peace officer, ang kautusan ay maaaring isakatuparan ng isang taong may kakayahan na isagawa ito. Ang taong ito ay dapat inatasan ng BET in writing. Ang kopya ng nasabing written order ay isasama sa minutes of voting and counting. Pang-apat, bigyan ng certificates of votes ang watchers na humihingi nito. At pang-5, isagawa ang iba pang gawain na isinasaad sa batas at resolusyon ng COMELEC. Habang botohan, dapat siguraduhin ng BET na ang mga botante ay boboto ayon sa kanilang pagdating. Na walang watcher na pupunta sa lugar na laan para sa mga botante o BET o kaya ay nakikihalubilo o nakikipag-usap sa mga botante. Na walang tao na may dalang baril o anumang deadly weapon liban sa mga taong otorisado ng COMELEC. Na walang nagsisiksikan ng mga botante o di maayos ang gawain sa loob ng polling place. Na ang interior ng ballot box ay dapat manatiling nakalak hanggang matapos ang botohan at hanggang umpisa ng bilangan, liban na lamang kung puno na ito at kailangang gumawa ng espasyo para sa mga balota. Para masiguro ang kaayusan sa loob ng presinto, may mga taong pinapayagang pumasok sa loob ng polling place. Sila ay ang mga miyembro ng BET, watchers na dapat nasa lugar na laan para sa kanila, mga botanteng bumoboto, mga botanteng naghihintay para makaboto, mga botanteng naghihintay na makakuha ng balota, mga jail, prison escorts na kasama ng mga detainee voters, miyembro ng Special Board of Election Tellers for Detainee Voting
at iba pang taong pinahihintulutan ng COMELEC. Hanggang hindi pinahihintulutan ng COMELEC, bawal ang mga sumusunod na tao na pumasok sa polling place o maglagi sa paligid nito sa loob ng 50-meter radius, liban na lamang kung sila ay boboto. Incumbent barangay at SK official, pulis o sundalo, peace officer katulad ng CAFGO, barangay tanods o paramilitary forces, at iba pang klase ng armado o hindi armadong extra-legal police forces. Kung sa tingin ng BET, by majority vote, na kailangang magtalaga o tumawag ng police o peace officer para sa kanilang proteksyon at ng mga election documents at paraphernalia, maaari nila itong i-order in writing. Ang order na ito ay ilalagay din sa minutes. Kung ganito ang sitwasyon, ang nasabing police o peace officer ay maaaring mamalagi sa labas ng polling place within a radius of 30 meters, sa lugar na tama lang ang layo para madali itong matawag ng BET anumang oras. Hindi pwedeng manatili sa may pintuan ang nasabing police o peace officer o di kaya ay makipag-usap sa botante o kaya ay pigilan o harangan ang pagpasok ng botante sa polling place. Kung may aktwal na kaguluhan o disruption ng peace and order sa loob ng polling place, maaaring pumasok sa loob ng polling place ang PNP o AFP official o personnel kahit na walang written order mula sa BET. Ang mga kandidato para sa barangay at SK elections ay maaring magtalaga ng 2 watchers bawat polling place or canvassing center. Sila ay maninilbihan ng halinhinan sa bawat polling place or polling center. Ang mga duly accredited citizens arm ay may karapatan ding mag-appoint ng watchers sa mga polling place at sa canvassing area. Kung masyadong maraming watchers at maliit lamang ang polling place, ang BET ay may karapatang i-regulate ang pagpasok ng watchers sa loob. Bibigyan ng prioridad ang watchers ng duly accredited citizens arm. Tandaan, hindi pwedeng mag-watcher ang kahit sino mang kamag-anak ng BET sa polling place kung saan niya gustong maging watcher. At hindi rin pwedeng i-appoint ang ating mga incumbent barangay at SK officials para maging watcher. Pagpasok ng watcher sa polling place, kailangan itong ipakita ang kanyang sworn written appointment sa chairman. Ang nasabing appointment ay dapat may lagda ng kandidatong nag-a-appoint sa kanya. Isusulat ng poll clerk ang pangalan ng watcher sa minutes. Dapat may notation din sa ilalim ng watcher's signature na hindi ito diskwalipikado para maging watcher. Ang mga watchers ay may karapatan na manatili sa lugar na laan para sa kanila sa loob ng polling place. Saksihan ang mga ginagawa ng BET. Isulat ang kanilang mga makikita o maririnig. Kumuha ng picture habang nagbibilangan ng boto, pati na rin ang mga ERs, tally board at ballot boxes. Maghain ng protesta sa anumang irregularidad o paglabag sa batas na sa tingin nila ay nagawa ng BET o sinumang tao. Kumuha sa BET ng certificate hinggil sa protestang inihain at ang resolusyon nito. Makita ng walang sagabal ang mga balota habang binabasa ng chairman, ang election returns at tally board na sabay pinupuna ng poll clerk at third member na hindi hinahawakan ang nasabing dokumento. Ang mga watchers ay hindi dapat nakikipag-usap sa mga miyembro ng BET, sa mga botante o sa kapwa watchers sa paraang nakakaistorbo sa proceedings ng BET. Ang mga media na accredited ng COMELEC ay pinapayagang i-cover ang proseso ng eleksyon. Ngunit may mga tuntunin na dapat silang sundin tulad ng pagpasok sa polling place, kailangan magpakilala ang mga media representatives sa BET at ipakita ang kanilang mga media cards. Hindi dapat tumagpas sa 3 media ang nasa loob ng polling place. Hindi sila dapat makaistorbo sa botohan, bilangan ng boto at canvassing gaya ng pag-i-interview sa loob ng polling place.
Hindi rin nila maaaring impluwensyahan ang mga botante gaya ng pagsasabi ng anumang pabor o labag sa isang kandidato. Hindi rin sila pwedeng mamahagi ng anumang campaign materials at gumawa ng ibang bagay na labag sa batas. Ang mga barangay at SK official, maging elected man o appointed, ay pwede lamang na nasa loob ng polling place kung sila ay boboto. Pagkatapos bumoto, dapat na silang lumabas. Tandaan, hindi sila pwedeng mamalagi within 50-meter radius ng polling place liban na lamang kung sila ay boboto. Ating tandaan na ang mga BET ay dapat non-partisan. Ibig sabihin, hindi sila dapat nakikibahagi sa kahit anumang gawain na magpapahiwatig na sila ay may kinikilingan na kandidato. Anong presinto? Pwedeng paunahin po muna natin yung PWD. Paunahin na po natin. Pangalan po? Ano pong presinto? Hindi lahat ng botante ay may kakayanang bumoto mag-isa. May mga pagkakataon na ang botante ay mangangailangan ng assistor para siya ay makaboto. Gaya na lamang ng ating mga kababayan na mga PWD. Ang mga PWDs ay kailangang bigyan ng prioridad o pabotohin agad pagdating nila. Ang pagiging PWD ng botante ay nakatala sa EDCVL o PCVL, gayon din kung illiterate ang botante. Kung ang PWD at illiterate ay hindi kayang mag-fill up ng kanyang balota ng mag-isa, maaari silang tulungan sa paghanda o pagsulat ng balota ng sinuman sa mga sumusunod. Malapit na kamag-anak, kasama sa bahay na pinagkakatiwalaan o sinumang miyembro ng BET. Ang assistor ng PWD at illiterate ay dapat nasa voting age. Hanggang 3 tao lamang ang pwedeng i-assist ng isang assistor liban sa BET. Ang BET ay pwedeng mag-assist kahit lagpas 3 beses. At bago makapag-assist, kailangang i-verify muna ng poll clerk sa botanteng PWD o illiterate kung talagang inatasan niya ang nasabing assistor para tulungan siya. Pinapayagan niyo po ba na mag-assist siya sa pagboto niyo? Magsusulat sa balota ang assistor sa harap ng botanteng tinutulungan nito gamit ang ballot secrecy folder. Kailangan ding pumirma ang assistor sa minutes bilang patunay na finilapan niya ang balota ayon sa sinabi ng botante at hindi niya sasabihin sa iba ang ibinoto nito. Dapat ring tandaan na kailangan merong express lane para sa mga PWDs, senior citizens at detainee voters. Ang mga ito ay dapat pabotohin kaagad pagdating nila sa presinto. Kailangan maglagay din ng karatula kung nasaan ang express lane at kung sino-sino ang pwedeng pumila dito. Ako po si Commissioner Grace Padaca ng Commission on Elections na nagpapaalala sa aming mga partner teachers sa pagtatalaga ng mga express lanes para sa kapakanan ng ating mga botanteng may kapansanan o persons with disability, mga nakatatanda o senior citizens, mga bilanggo o escorted detainees, at mga buntis o heavily pregnant women. Ang mga detainees ay mga taong nakakulong habang nililitis o naghihintay litisin ang kanilang kaso. Mga taong nahatulang makulong ng mababa ng 1 taon o yung mga taong nahatulan sa kasalanang disloyalty to the government. Ang mga rehistradong detainees ay maaring bumoto sa 2 paraan. Una, pwede silang bumoto mismo sa loob ng kulungan o sa Detainee Special Polling Place o DSPP mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa araw ng eleksyon. Sa mga ganitong sitwasyon, ang mga balota ng mga detainees ay nasa mga nakatalagang Special Board of Election Tellers o SBET na namamahala ng eleksyon sa loob ng kulungan. Pagkatapos ng botohan sa DSPP, ang mga balota ng mga detainees ay ilalagay sa sealed envelopes at ito ay ibibigay ng mga SBET sa regular na BET sa presintong kinabibilangan ng detainee voter.
Bilang mga BET, importante na bago mag-umpisa ang botohan, ay i-anunsyo po ninyo na mayroon kayong detainee voters sa inyong presinto at ibibigay sa inyo ng SBET ang mga nasabing envelopes na naglalaman ng mga balota ng mga detainee voters na ito. Alam na meron po tayong detainee voters sa presintong to. Ang kanilang mga balota ay nasa Special Board of Election Tellers. Pangalawang paraan, kung walang DSPP o ang detainee ay botante ng ibang munisipyo o syudad, ang detainee ay maaring makaboto sa pamamagitan ng escorted detainee voting. Sa paraang ito, ang mismong detainee ang pupunta sa regular na polling place kung saan sila nakarehistro para makaboto na may kasamang jail o prison escorts. Ang mga nasabing detainee voters ay dapat nakakuha ng court order na nagpapahintulot sa kanila na makalabas sa kulungan at makaboto na may kasamang escort. Sa mga ganitong sitwasyon, dapat pabotohin agad ang mga ito pagdating nila at umalis pagkatapos. Ang mga escorts ay maaring magdala ng firearms sa loob ng polling place para ma-secure ang detainee voters. Sa minutes of voting and counting of votes, isusulat ng BET ang mga kinakailangang impormasyon at mga pangyayari na nagaganap sa botohan at bilangan ng boto. Tulad na lang ng sa casting of votes, counting of votes, incidents or irregularities, watchers present, challenges against voters, protests, and assessors. 2 kopya ang kailangang gawin ng BET. Pareho itong pipirmahan ng BET at ilalagay sa mga magkaibang envelopes at lalagyan ng paper seal. Ang isang kopya ay para sa election officer at ang isang kopya naman ay ilalagay sa ballot box for valid ballots.